po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw po samahan niyo ako dahil ito naman yung ituturo ko sa inyo dahil meron din nag-request nito, hindi ko na makita kung paano daw magluto ng pork asado. So dito sa aking version, ito po ay espesyal na masasabi ko dahil pang commercial recipe po ito. Kaya kung meron kang karinderya, ay pasok na pasok to sa panlasa ng mga customer mo. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre papakita ko sa inyo yung mga sangkap na aking gagamitin. So dito meron tayong 5 piraso na kamatis na hinog na hinog. Then i-chop lang natin ng maliliit gaya nito. Pagkatapos natin ma-chop, set aside muna natin at gagamit naman tayo ng 2 pirasong medium size ng sibuyas na pula. Pwede rin po ang sibuyas na puti. I-chop ko rin siya ng maliliit. Baling ganito karami po, katumbas nito ay half cup ng red onion. Then set aside natin. Sunod naman natin dito, gagamit ako ng 1 buo ng bawang. Pinitpit ko at i-chop din natin ng pino. Mas maraming bawang, mas masarap dito sa ating lulutuin. Then pagkatapos natin mapino, set aside ulit natin. Para naman sa ating karne, gagamit ako rito ng pork kasim. Ikakat ko siya ng malalaki. Pero nasa inyo kung gusto niyo pong maliit. Depende po sa inyo. Lalo na kung pangbenta, syempre kailangan natin liitan. Pero dahil pambahay lang tong aking lulutuin, nilakihan ko. Kasi masarap po sa ating pork asado ay yung malalaki ang tipak ng ating baboy. Ngayon kung hindi kayo kumakain ng baboy, pwede naman po ang chicken and beef. Pagkatapos natin makat, ilagay lang natin sa ating lagayan. Ito po ay akin ang nalinisan. Dito, gagamit naman tayo ng kalamansi. Kakailanganin natin ng kalamansi juice. Bali, ito po ay, ang nagamit ko rito is 12 pieces. So, gumamit kayo ng salaan kasi hindi natin kailangan isama yung buto. Ang katumbas nito ay 1/4 cup. At dahil ready na yung mga sangkap natin, so napaka-easy lang, imamarinate natin. Naglagay ako ng 1 teaspoon ng pamintang pino, pwede rin ang durog. Yung ating bawang. Isusunod natin yung 1/4 cup ng calamansi juice. Siyempre, titimplahan din natin yan ng half cup ng soy sauce. Any brand ng soy sauce ay pwede nyo gamitin. Then, malinis yung aking kamay. Kita nyo naman. Ima-massage natin yan. So, kailangan natin yan i-massage para kumapit yung timpla sa karne ng ating baboy. Kung gusto nyo panghandaan or pang karinderya, doblehin nyo lamang po yung sangkap na aking nabanggit. Wait, yung ating karning baboy po pala, ang sukat nito ay 1 kilo para sa mga magtatanong. Pwede kayong gumamit ng pork kiempo, pero sa akin gusto ko ay pork kasim. Pagkatapos ko ma-massage, i-cover natin to ng cling wrap. Then, ibabad natin. Siguro, at least, mas maganda po kung overnight. Pero kung nagmamadali ka kahit 3 oras. Pero kung nagmamadali ka pa rin, kahit 30 minutes ay pwedeng-pwede na. So, ibabad muna natin to ng mga at least 3 hours bago tayo mag-start magluto. Ngayon, makalipas ang 3 oras nating pagbabad sa ating karne, pwede na tayong mag-start magluto. Bali dito, naglagay ako ng 3 tablespoon ng cooking oil. Ngayon na mainit na yung mantika, una nating igisa ay sibuyas. Kasi yung bawang natin ay pinambabad natin sa karne. Haluin lang natin at lutuin sa katamtamang apoy hanggang sa lumabas yung kanyang aroma ng ating sibuyas. Dito sa bawang at sibuyas, wala naman po itong talagang sukat eh. So, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. Then, isunod na rin natin ang kamatis. Tandaan po, kailangan na hinog na kamatis yung ating gagamitin. Ngayon, kung wala kayong fresh na tomatoes na magagamit, pwede naman kayong gumamit ng tomato paste. Siguro ang mga kailangan nyo dito is 1/3 cup yung katumbas nito.
Ang gagawin lang natin ay hayaan muna natin yan hanggang sa malamog o lumambot yung ating kamatis kasi yan ay ating dudurugin mamaya. Bali, tatakpan muna natin at hayaan natin ng mga at least 2 minutes. Then, after 2 minutes, so check na natin. Ayan, malambot na yung ating kamatis, no? So, ang gagawin natin is dudurugin natin yan para lumabas yung kanyang katas. At dito, pwede na natin ilagay yung binabad natin na karne. So, mas mainam talaga na maluto ng maayos yung ating kamatis para iwas din po sa panis. Bali, eto na yung ating binabad na karneng baboy. Sama natin lahat. Yung mga bawang na yan, sairin natin. Then, haluin lang po natin. At dito, maglalagay pa tayo ng mga pampalasa para po mas masarap. Sa mga hindi pa po nakapag-try nito, ang timpla nito is naghahalo yung tamis-asim kasi alam mo naman ang asado is matamis po talaga. Then, titimplahan ko to ng 1/4 cup ng liquid seasoning or pwede kayong gumamit ng 2 tablespoon ng oyster sauce. Maglalagay din ako ng star anise, 3 piraso. At para mas mapalambot natin ang karne, maglalagay tayo ng 2 cups ng tubig. Then, takpan. So, kayo na lang po yung magdagdag pag tingin nyo kulang pa sa pagpapalambot. Then, after mga 10 minutes, check natin. So, dito pwede na natin tanggalin yung star anise kung ayaw nyo nang masyadong matapang yung amoy. Kasi merong iba na ayaw nila ng aroma ng star anise. Kaya kung pansin nyo, hindi na ako naglagay ng laurel kasi yung star anise pa lang ay talagang yung aroma nito napakabango na. Takpan ulit natin at hayaan ng ilang minuto. Ngayon, i-check ulit natin makalipas ang ilang minuto mga manay. Sa karne po na ginagamit natin, iba-iba po ang minuto kung ilang oras natin papalambutin kasi depende po yan sa karne na ating nabili. Once na okay na, ayan, natutusok na natin ng tinidor. So, ito po ay luto na at malambot na pero hindi pa natatapos ang ating pagluluto rito. Pero dito pa lang ay pwedeng-pwedeng mo nang ulamin. So, ang gagawin natin ay hahanguin po natin lahat ng karne. So, ang iiwan lang po natin ay yung kanyang sarsa o sauce. Dahil meron pa tayong gagawing diskarte rito para mas mapasarap itong ating pork asado. Masarap po kasi sa pork asado yung may part po talaga ng taba. Mahirap po kapag puro laman, hindi siya ganun kasarap para sa akin. Pero nasa inyo naman. Then once na okay na, palitan na natin yung ating Ang Bear Brand Choco, choco sarap na, may tibay nutrients pa. Try mo na! Ang pinakabagong Surf Instant White at Instant Bango. Singgaling ng mamahalin Surf. pan at magsasalang na tayo ng panibago. So dito maglalagay lang ako ng mga at least 2 tablespoon ng oil. Then naglagay po ako ng 3 tablespoon ng white sugar, pwede rin ang brown sugar. So ang gagawin natin dito ay ito ay ating tutunawin hanggang sa mag-caramelize. So para tayong magluluto ng banana Q. So kailangan natin yan mapadark. Then makalipas ang ilang minuto, pag ganito na yung kanyang kulay, ayan, bumubula-bula na siya kasi yan po ay nagbibigay ng pait, tamis. Saka natin dahan-dahan ilalagay yung ating karne. Pero again mag-ingat po kasi may tendency na pwedeng tumalsik yung oil kasi mabibigla po yung ating sugar. Dahil yung ating pork ay may liquid. Pagkatapos natin mailagay, hahalu-haluin po natin yan para ma-coat po yung ating pork ng caramelized sugar. Then, lulutuin lang natin yan ng mga 5 minutes. Bali-baligtarin lang po natin. So, ito po yung magbibigay ng kakaibang timpla sa ating pork asado. Ngayon, again, sa mga magko-comment dyan na, ano ba yan? Sobrang tamis niyan. Bakit 3 kutsara? Alam po natin, ang pork asado, mga manay, ay matamis talaga. So, kung ayaw mo, hindi pork asado yung lulutuin natin. Okay, so hindi matatawag tong pork asado kapag walang tamis na malalasahan. At once na okay na, ayan, so pwedeng-pwede na natin tong tanggalin dito at isinalang ko ulit yung sauce o yung sarsa natin kanina at dahan-dahan na natin ibuhos itong ating
pork. So, binalik ulit natin dito. Then, ito po ay lulutuin natin ng ilang minuto hanggang sa maiga yung kanyang sauce. So, kung pansin nyo, wala akong nilagay na asin kasi ang magbibigay na pampalasa dyan ay yung ating sugar, soy sauce, then yung ating liquid seasoning na nilagay kanina. After ng ilang minuto, eto na. Kita nyo, naiga na, no? Then, lumapot na ng maigi yung kanyang pinaka-sauce. Ngayon, kung magtatanong kayo, baka sobrang alat yan kasi ang itim na. No, mga manay, yung timpla niya is naghahalo yung tamis, asim, saktong alat kasi wala naman tayong asin na nilagay at panalong-panalo talagang panghandaan, pangbenta at syempre pwedeng-pwede mong ihain sa iyong pamilya. Ngayon, okay